Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Magandang araw mga katrabaho. Welcome muli sa inyong paboritong programa na tumatalakay sa mga kwento at tagumpay at hamon sa inyong mga personal growth at workplace experiences. Ito po ang work-related. Ngayon, makikilala natin ng isang tunay na inspirasyon ng industriya. Tara! Lloyd Luna. Makinig at manood sa DWIZ 882 AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM regional stations, DWIZ News TV sa Digital Free TV, at syempre, kung mas komportable ka online, di sa website namin, DWIZ882am.com. Pwede rin i-download sa inyong mga phones ang aming iOS and Android app, DWIZ882. Live streaming din kami sa DWIZ882 Facebook page at YouTube channel. Of course, dating gawin. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, subscribe, share, at mag-comment ng inyong mga tanong at reaction sa episode natin ngayong araw. So ano? Na! Simulan natin ating journey sa mundo ng trabaho at personal growth dito lamang sa work-related. Bago natin simulan ng episode ngayon, balikan natin ang ilan sa mga highlights at mga halagang insights mula sa ating mga nakausap na dito sa work-related. Bakit ba may mga employers na mas pinipili pa rin ang mano-manong paraan kaysa sa technology-based na? Alamin ang insight ni Eliezer Rabadon, tech innovator, at nagbigay siya ng ilang tips para mas maging mabilis at productive tayo sa ating mga trabaho. Ngayon nga, ayun, kitang-kita naman natin sa mga entrepreneurs right now sa atin, nandun pa rin talaga sa ugaling mano-mano, no? Na talagang namamicromanage yung mga bagay down to the point na wala ngang automation sa katawan. Talagang for example, kahit man lang siguro nga kalendaryo, no? Baka naka-note lang sa notebook na may ganitong ano. So, yung mga ganong klaseng practice, tinatry nating ibigay sa mga kasama natin. Nang sa ganon, yun nga, ma-offload nila yung mga task na supposedly kaya na i-automate sa panahon ngayon. I think the barrier of entry lang is overwhelmed and baka daw mahal, no? Yeah, exactly yung point. Pag sinabi mong technology, maybe we cannot afford it. So, some people don't even bother to ask already. Exactly. So, coming from that sa usapang, So, eto paano, pa nga lang. Oo. So, paano kung ako yung may ganong mindset, how do you approach? Yeah. Ellie, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala kasi mura lang to. Hindi pa siya So, sa ganyang paraan, no, ini-introduce natin sila dun sa mga tinatawag na open source at yung mga free tools talaga na walang bayad at all, no? Kasi meron ng ganyan. Social media pa nga lang is one thing to market your business na libre, di ba? So, tinatry natin silang dalhin dun sa narrative na yon na kung ang social media nga libre, nakakapag-market ka ng business mo online, may mga ibang bagay pa na pwede kang ma-explore na libre din tulad ng social media. So I think that way hindi sila ma-overwhelm. Nakastuck lang sila kasi doon, no? Parang Yes. yun lang yung alam nila na pwedeng free. But sinasabi mo in terms of automation, business processes, yung mga ticketing na yan, mga payment system, pwedeng maliit or wala, depende. Depende sa package scope nila na ng gustong gawin. Oo, sige. Oy, takot magkamali or mahusgahan sa trabaho? Alamin kung bakit ito nangyayari at paano matutulungan ng mga empleyado na maging confident sa kanilang ginagawa sa tulong ni Dale Joy Ribueno, isang leadership mentor at motivational speaker. Fear of failure and fear of being judged. Wow. They don't want to move forward because of that. So imagine, di ba, this is like your present state, this is the future state, this is your goal, ito yung harang. So para may bridge na nakaharang. So this one, ito yung nagbo-block and I said, fear of being judged, fear of failure, fear of committing mistakes. This is as old as time. Yung fear of
failure or being judged. And you're coaching anong level to sa management? Iba-iba. Iba-iba. All aspects, yeah, all levels. So pati yung upper, Yes. middle? Yes. And you're telling me na kahit nandun na sila sa upper management, they still Yes. fear Yes. of being judged? Yes. Iba-ibang levels lang. Or iba-ibang concerns. That's interesting. Kasi the basic, we're still all human beings. Kahit na iba-iba ang level natin. Again, we still want to be seen, loved, appreciated. So how do you address that? I mean, if I'm in the upper management and I approach you and say, I'm afraid that baka hindi ko ma-achieve ito and then, ma-judge ako na I'm incompetent or whatnot. So I What have do you this tell me? process. I have to tell you like the basics. So I'm going to the technicalities of NLP right now, okay? Right. First, I have to understand what happened in your childhood. Really? Yeah. As far as that? Yeah. Oh gosh. Because there might be some traumas that happened in your childhood that can affect your behavior now or the way you see things. And you did not see it or feel it or you didn't know about it. Hindi ka conscious doon sa process bago ka makarating sa... That's why NLP addresses the subconscious mind. Oh, okay. Because those things that you're conscious about, baka hindi ito yung mga bagay na naghihinder sa'yo. So you have to dig deeper to your subconscious mind to know what happened in the past. Do you heal it or is it just enough for me to know or be aware about it? Yes. It's You about, heal it? yes. Okay. When you're aware Dr. about Joy what happened. Rebueno. Kaya pala yun ang suot niya. Di ba? So if you're aware of what happened with you in the past and you're able to accept it, yun na, parang I can move forward. Ano yan? May session that you Yes. need to... Yes. Dun sa healing part? Yes. So it's like, as you said, doctor, di ba? So you consult me, we do the diagnosis, tell me completely what happened so I can see like, masakit pala yung ulo mo, I can give you paracetamol. Hindi pala, masakit pala yung tiyan nyo. Right. I can give you loperamide, para ganyan. So it depends on our consultation, kung ano yung bibigay ko. But this one, it's not the medicine. Right. May mga leaders Tools. ba? May mga leaders ba or clients na parang nasa denial stage pa din after 20, 30, 40 years? Denial stage in terms- Denial meaning i-deny ka niya for doing what you're doing because okay. I have to protect something. Yeah. I don't want to admit na may nangyari sa akin during my childhood days. At the start of the session, I have to ask, do you have the desire to achieve this goal? The answer is yes, definitely. That's why I enrolled. Yes. So if you have the desire, you have to let go of the denial. Okay. Pero may mga client na somewhere along the way ba they snap and then wag na. Hindi ko natutuloy ito. It happens. Kasi parang patient also, first consultation, I give you this medicine. Tapos hindi siya gumagaling. Then you have to come back and say, this might be a different NLP tool that I can use with you. So it's a process. It's not like overnight, okay na siya. But the thing is, there has to be acceptance and you have to have the desire. If not, then we cannot work together. Kilalanin natin si Renan Camarquis, kilala bilang pambansang paint tutor at operations manager ng 3 Philippines at expert sa sales and marketing sa paint industry. Thank you so much for coming to the show. Appreciate it. So, finally, nandito ka na sa show. Nakita na tayo. Dito lang pala kita makikita pag in-invite ko sa show So, talk to me about this work. Itong trabaho na paint tutor na sinasabi mo. Kailan ka pa nahilig sa pintura? Actually, Sir Lloyd, bata pa ako, paint na talaga yung ano ko. Pero hindi ko akalain na magiging magiging linya ko talaga siya. Actually, this is started na ako ng pambansang paint tutor because nandyan si pambansang inspirasyon. Parang kilala ko yung pambansang inspirasyon. Familiar Actually, sa akin. I started, Sir Lloyd, na mag-focus sa ganun, di ba, sa PAPS natin. Di ba, kailangan natin na expertise, di ba, to have your enterprise. So, dati pag nag-talk kasi ako, more on chop suey, kung anong hinihingi sa akin, bukas expert ako. Which is, tinanggal natin yun sa PAPS. So, nung that was 2015 yata 2015, yeah. 2015 tayo nag-uusap. So, nung nasa PAPS na ako, I decided na, bakit hindi ko i-careerin yung sa expert talaga ako. So, nandun ako sa paint. That time, wala akong mga speaking engagement para do sa mga motivation, team building, wala. Puro paint lang talaga yung inaano ko. Nung sinabi mo, bata ka pa, sa paint ka nahilig na,
Ano ibig sabihin nito? Yung pag-drawing? Or Yeah, drawing, elementary ako. Drawing tsaka kasama yung yung livelihood painting because tatay ko is nasa construction yung tatay ko eh. So, yeah, nagpi-paint. In my college days din, dito ako nabubuhay as pintor. So parang kasama ka ng father mo Nung bata. sa pagpipintura. Meron ka bang ginawang kalokohan nung bata ka pa na nagpintura ka sa hindi dapat pinturahan? Meron akong tuwan-tuwa ako noon kapag nagpintura ako, na pag-uwi ko, yung dami pintura, di ba? Para pintura ko, bit-bit ko yung ko na hindi maghuhugas. Pintura ko eh. Di ba? Ganun ako ka-proud before. Oo. And during those times, ang tawag dito, hindi siya masyadong sikat na trabaho. Yeah. Even now po, kumbaga, napunta po ako sa paint tutor because advocacy ko na makatulong sa mga pintor. One time, I think, 1998, na gusto kong mag-abroad para magpintor. At nangyari po is, nung mag-medical, may tama yung baga ko because sa amoy ng pintor, ng mga pintura. Because yung pintura, Solvent base. Oh. Kadalasan solvent base. Kaya last 2025, nung nag-focus ako sa negosyo, ayoko na sana mag-company ba? Ayoko na sa corporate world. Tapos may lumapit sa akin na isang bagong company, which is ito na yung Three Trees. Nung inaral ko yung product niya, doon ako na sa healthy paint. so meron such as healthy Yeah. paint. Ito yun. Oo. Actually, pinag-uusapan sa dito sa atin, tinatanggal sa atin dito yung tingga pa lang sa pintura. Pero sa ibang bansa po, ang pinag-uusapan na internationally is kung gaano ka-healthy yung pintura mo. Wow. Environment friendly, yung mga ganon. So, masyado akong na-amaze kasi siyempre, yung mga formulation ng pintura, medyo may alam din ako through study. Nakita ko ito, iba. So, Pero parang ang hirap ipakilala ng isang pintura na healthy. Especially kung pag-uusapan yung presyo, mas mahal ba siya kaysa doon sa hindi healthy? dapat mas mahal. Dapat. Pero sa ngayon, hindi siya mahal. Nangyayari po is sinabay lang siya sa presyo kung anong meron nakasanayan sa bansa natin. So ano sa tingin mo yung naiisip ng mga tao? Bakit they always go back doon sa nakasanayan nila? Kung meron kang alternative na healthy na paint, pero hindi rin siya mas mahal doon sa existing na hindi healthy. Hati kasi pagdating sa pintura, it's technical siya, no. Mangyayari po is pag solvent base practice ang nakasanayan is matibay talaga. Pag water base, yung mga healthy paint as of now, medyo kulang siya sa tibay pero ongoing naman yung mga ginagawa na halos papantay siya sa tibay nung mga Solvent base. So how many years are we talking about yung gap? Like for example, ang solvent is how many years siya tumatagal? Solvent base, tumatagal yan ng minsan 8 years, lalo na depende kasi, may car paints, may house paints, Pero average 5 to 8 years. 5 to 8 years. Itong health paint. May mga umaabot po ng 3 to 8 years, depende din sa raw materials na ginagamit. At saka depende sa presyo. Kasi kung pinag-uusapan yung tagal, di ba? Guys, yung baga nyo ba ay isasakripisyo ninyo para dun sa isang taong itatagal pa. Kasi parang lamang na yung solvent base, di ba? But anyway, boy, hindi ito yung sa pintor lang na health. Health din ng family na nakatira, ng mga tao na naka-locate doon sa Yung gumagamit talaga nung building, nung room, di ba? Kaya ngayon meron tayong tinatawag interior tsaka exterior paint. Which is ngayon yung interior is more on antibacterial, fire resistant. So yun yung mga hinahanap, mga moisture resistant, di ba? Na-curious ako dun sa fire resistant. Kapag ka ba nagkaroon ng siya, sunog? hindi siya kaagad nag-i-emit ng fire. Unlike pag solvent base, pag inapuyan mo yan, parang mag-i-emit ka agad yung apoy. Kasi ang nasa isip ko, yun pa din yung pintura pagkatapos ng sunog. So, Hindi naman. Mangyayari po is
masusunog siya pero hindi siya lalaki yung apoy. O, kasi yung solvent-based, yun yung lalong magpapadagdag. Ibig sabihin yung mabilis na pagkalat. Yeah. O, kita nyo na, meron pa kayong tulong sa ano, Yeah. Hindi masyadong mabilis yung pagkasunog ng place. But even then, yung mga pintura may effect dun sa mga, even long before na i-paint na siya, nasa wall, roof, etc. Meron. May effect pa din siya sa quality ng air. Yeah. Hindi siya nawawala? Meron. Yung, lalo na pag naglilinis tayo, yung mga tinatawag nila na BOC, volatile organic compound, na unti-unti yan, di ba, yung pintura numinipis. Yun, may mga lumilipad yun ng mga di natin alam. So, may mga ano yan, particles na hindi mo alam, nalalanghap mo na pala. So, may mga chemicals na yun. Yun na nga. So, babalik tayo din sa usapin na yung baga nyo ba? Yung health nyo ba isasakripisyo ninyo dun sa ano? Actually, may ano nga, Sir Lloyd. May mga ano nga yung mga pintor na after nila mag-paint, bibili sila ng alak para ma-wash out yung ano. Really? Yun yung paniniwala, pero wala naman talaga. No? Walang ganong, hindi siya study based. Yeah. Study lang nila. So yung solvent, kailangan ng hugasan ng alcohol. Yung alcohol. So, alcohol sa alcohol, di ba? Bakit hindi yan lang nila inumin Tubig na lang sana. in tubig, no? O kaya maggata sila, etc. It's how did you feel when you were unable to go out of the country because yun nga, may tama na yung baga mo na. Because probably it's quite a dream na dun ka magtrabaho sa painter sa ibang bansa. Actually, hindi ko siya dream eh. Nagkataon lang siguro na pangangailangan that time. Sure. 1998, bata pa ako ay, kumbaga syempre. Lalo na ako kung bata ka ng 1998, tas bata ako. Di ba yung nakikita mo uso ng mga abroad at that time. So baka makipagsapalaran sa ibang bansa. And that time naman nung hindi ako pumasa sa Medical. so sabi ko mas maganda siguro dito na lang, no. So I decided na ituloy yung pag-aaral. I took up electronics and communication. But that time tuloy pa rin yung pagpipinta. Bakit hindi nawala? Ayun ang kabuhayan eh. Yun ang ano. Pero hindi ko akalain na yun din ang magdadala sa akin na papunta sa corporate world. Hindi ko alam na may mga ganun eh. Hindi ko alam na meron palang sales and marketing pagdating sa pintura. Hindi ko alam na may technical pala pagdating sa pintura. Hindi ko alam na makapag-aral ako about sa pintura. Paano ka napunta sa corporate? One time po sa previous company ko, may naghahanap ng promodizer. So pumunta lang ako, nag-apply ako and nangyari is ang hinahanap pala nila yung marketing, technical marketing nila na pupunta sa mga bayan, coastal roads, coastal areas. Mga hanapin mo yung mga gumagawa ng bangka, yung mga mangisda na gumagawa ng bangka. Kasi ang product that time is more on marine products, Okay. marine paint. So, ibig sabihin yung mga barko, bangka. Yan, barko, bangka, mga roro, yun yung mga hinahanap namin. At sa first yata yun na strategy ng isang company na lumapit talaga doon sa Kung nasan kailangan, kung para dumirekta. Pero hindi kami nagbibenta, more on marketing yung ginagawa namin. Ano sa marketing you Product demo. Doon ako nahilig mag-talk-talk? Yeah. Sabi ko magdaldal. Doon ako nahilig. Bakit dati hindi ka madaldal? Sa bagay, parang pangit, no? Kapag kayong pintor madaldal. Wala siguro singer. So, doon ako nasanay and background sa networking, doon ako nasanay kung paano mag-talk. Kasi minsan nagto-talk ako, nagpa-product demo ako, minsan sa isang buwan, 15 na product presentations. Ang purpose nun ay punta ka dun sa coastal communities and then you talk about the product so that you drive the people to the stores. To the stores Para bumili. ng prescribed brand mo. Yung dala-dala mong brand. So, ang ganda ng marketing strategy. So, how long did you do that? 5 years. Wow. 5 years. Ganun. Nakikipamahay kami sa mga sa mga boat builders, boat owners. Halos syempre yung parang missionary ka na rin.
So, doon ako napunta ng Bicol. From Camarines Norte, Camsur, hanggang nakarating akong Leyte. So, yun, How easy or difficult it is? mahirap siya. Masarap siya na mahirap kasi masarap siya sa akin because nakita ko yung passion ko in speaking. Teaching. Oo, teaching, oo. Masarap siya na parang nakapag-share ka doon sa, alam mo naman yung buhay ng mga nasa tabing dagat. Minsan nga, yung sariling pera mo, na itutulong mo pa sa kanila. No? Minsan, pag walang huli, walang ano yung mga isda, kumbaga, hindi kumikita yung paglalaot, nakakatulong ka pa. So, hindi ka lang dun sa aspect ng pagtuturo. Parang naging social worker. Yeah, kaya missionary. Oo. And ang ganda, ang hirap naman because syempre alam mo naman yung mga lugar na yon, yung travel, may one time pa na napalibutan ako ng kaliwang grupo. O, sa napalibutan ako kasi sobrang liblib na yung pinuntahan kong lugar. Pero balita ko, may mga gumagawa ng bangka. So, syempre, So, pati kaliwa. pati kaliwa. So, But seriously, you're able to talk to them and do the demo dun sa mga... siguro nung makita nila as I talked yung barangay captain nila na ito yung purpose ko, hindi naman ako pakawala ng ano. So as na nakikita nila na sincere naman ako sa ginagawa ko, hindi naman talaga ako spy or ano. Unti-unti di sila nawawala. Tapos nung tinanong ko sa kapitan, ba't nawala yung mga tao? Okay, tinitingnan ka lang. Walang mapapala kayo. Mapapala. Curious lang, baka may dumating na artista. Alis na tayo dito. Sige. And then after ng 5 years na yon, another company or? Nag business venture kami ng wife ko. And hindi rin siya parang productive na nangyari yon. So bumalik ako sa paint industry in 2014. As an employee? As employee again. Oo. And doon na nag-start ulit yung ano ko. Doon ko iniisip, paano ko ma-incorporate? Kasi wala nang product demo eh. Wala nang ano. So, time na bumalik ka, wala na mga demo-demo? Wala na kasi hindi na ako pumupunta sa ano. But nagbukas naman yung product presentation. That yung nung nag-ano tayo, I think 2017 sa Tagaytay. Sabi ko, the art and science of product presentation. Yun yung ginagawa ko. Because presentation na. Oo, presentation Hindi na siya demo. So that means one-to-many na. Yeah. Hindi ka na magpupunta sa coastal. Oo. Parang na-professionalize or na-formalize na. Yeah. Because siguro yung industry aware na. Iba ang market ko kasi auto paints na ako eh. Okay. So medyo mas wala to sa coastal. Wala sa coastal. Unless mayroong isang bangka dyan Parang kotse. na gusto lang ipintura. Pang kotse pintura. Sige Ray, bago tayo magkalokohan pa. Wait lang mga katrabaho, magbabalik ang work related after this. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m.